時に想像、手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて！殺される。こんなところで生きたいでたまるか。怒りの始まりだ。Gaano nga ba kalakas ang isang S-rank hunter? Sinasabing sila ang the most powerful ranking hunters na kahit ang batas hindi sila kayang tibagin dahil they both living miracles and natural calamities. Sa episode na ito ay dito natin masasaksihan ang tunay na lakas ng isang S-rank hunter na hindi mo akalaing ang bawat isa sa kanila ay mayroong napaka-unique and beyond expectation na kakayahan. Pagkatapos ng laban sa pagitan ni Song Jinwoo at Ryuji Goto, muling napaisip itong si Baek Yunho sa hinala niya sa pagiging limitless awakening ni Song Jinwoo. At na-realize niyang walang kwenta kung susubukan pa rin niyang i-recruit ang hunter na kaya namang gumawa ng sariling guild. Subalit marami daw paraan para i-recruit si Jinwoo at oras na para subukan ng kanyang plan B. Ngunit laking gulat nang nakita niya ang list ng S-rank hunter na mag-participate sa Jeju Island Raid dahil hindi niya nakita ang pangalan ni Song Jinwoo. Lumipat ang eksena kay Ryuji. Tinawagan niya ang kanyang Vice Guild Master na si Sugimoto at sinabi niyang mayroong nag-iisang S-rank hunter na malakas sa team ng South Korea. Sagot ni Sugimoto, sigurado daw siyang mas mahina pa rin yun compare sa'yo, Ryuji. Sinabi ni Ryuji na hindi siya sure sa bagay na yan, subalit ang pangalan ng hunter ay si Song Jinwoo na recently lang na-reawaken bilang ika-10 S-rank hunter. Wika ni Sugimoto, mukhang kakaiba ang pangalan na yan dahil wala siya sa list of hunter ng Jeju Island Raid. Hindi makapaniwala si Ryuji na pumayag si Goganhe na hindi isama ang napaka-skilled na hunter at 6 lang na Korean S-rank hunter ang mag-participate. Sagot ni Sugimoto, well mayroon ng 16 S-rank hunter kaya malabong magkakaroon pa ng problema. Lumipat ang eksena sa Jeju Island. Nakita ng Ant Queen na wala ng pagkain ng kanyang mga anak, kaya kinakain na lamang ang sarili nilang uri. Sinabi ng Ant Queen, hindi siya papayag na kinakain ng kanyang mga anak ang kanyang mga anak. Kailangan niya ng isang malakas na soldier upang ang lahat ng mga tao ay magkakaroon ng takot sa kingdom na gagawin niya. Ipinapakita ang nag-iisang itlog na naiiba sa lahat at punong-puno ito ng magical energy habang unti-unti itong nabibiyak at naglabas ng napakalakas na magical energy sa buong isla ng Jeju. Samantalang nakauwi na sa bahay si Jinwoo, ngunit ang nadatnan niya ay ang kalat sa bahay, kaya napahawak si Jinwoo sa mukha ni Jin-ah. Ngumiti ang kanilang ina dahil namimiss niya ang gawaing bahay. Ito daw yung tinitirhan nila simula nung baby pa si Jinwoo, kaya siguradong marami ng alikabok sa sulok. Tinanong si Jinwoo ng kanyang ina kung may narinig na ba siyang balita patungkol sa kanyang ama. Sagot ni Jinwoo, wala pa. Sinabi ni Jinwoo ang rason kung bakit ayaw iwanan ng kanyang ina ang kanilang bahay dahil umaasa pa rin ito na magkakaroon ng chance na bumalik ang kanilang ama. Ngunit as of now, kailangan siya ng kanyang pamilya, kaya siya muna ang tatayo bilang ama. Samantalang lumabas na sa mga balita ang pag-evolve ng mga ants sa huling 3 raid na isinagawa ng Hunter Association. Una, gumagapang pa lamang ito at ang pinaka-recent ay nangyari sa Japan. Ang mga ants ay may kakayahan ng lumipad. Kaya ang mga S-rank hunter na hindi nagtagumpay noon ay susubukan pa rin mag-participate sa raid kahit alam nilang mapanganib. However, mayroong isang S-rank hunter na hindi kasali sa Jeju Island Raid. Samantalang nakita ni Jinwoo ang bash comment sa balita na natatakot daw siya at sinasabing A-rank hunter is always A-rank hunter. Kahit ang nagretiro na si Min Byung-go sumali sa raid, ngunit ang bagong S-rank hunter bumahag ang buntot at nakakahiya siya bilang S-rank hunter ng Korea. Habang naglalakad si Jinwoo sa streets, nakita siya ng mga tao at sinabi niyang wala siyang pake sa hate comments. Ngunit nagtataka siya kung bakit pumapatol si Jin-ah sa mga bashers. Tumawag si Jinwoo sa kanya at sinabing hindi na daw siya nakatira ngayon sa motel. Binigyan daw siya ng kanyang ina na matitirhan. Nakakita si Jinwoo ng isang building na pwede nilang gawing office at ipinakita niya ito kay Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo, mukhang malaki ata to para sa ating dalawa. Wika ni Jinwoo,
kailangan ng 3 tao para makabuo ng guild. Sagot ng ating bida, so kailangan pa nila ng isa at mayroon daw siyang kilalang hunter para ilagay sa pangatlong pwesto. Biglang may naalala si Jinwoo, mayroon daw foreigner na gustong makipag-usap kay Jinwoo. Kaya kinuha niya ang contact number at ibinigay kay Jinwoo. Subalit, biglang may kakaibang naramdaman ng ating bida at kaagad ginamit ang shadow exchange skills at sinabing uuwi muna siya sa bahay. Nagulat si Jinwoo dahil biglang nawala si Jinwoo at mas lalo siyang nagulat dahil biglang lumitaw sa kanyang harap ang shadow soldier ni Jinwoo. Mayroon palang kriminal na gustong patayin ang inosenteng babae at sinasabing marami na daw siyang napatay sa lugar na ito kaya gustong gusto niya ang mga Neverhood dito. Subalit, wika ng ating bida, gusto rin niya ang mga Neverhood dito at tinanong, bakit mo ito ginagawa? Sagot ng kriminal, gusto mo ba akong pangaralan? Kaagad sumalakay ang kriminal at sinaksak si Jinwoo ng 4 na beses. Ngunit nagkaroon lamang ng hole ang t-shirt at hindi man lang nagalusan ang kanyang katawan. Biglang kinuha ni Jinwoo ang dagger at sinaksak niya ang kriminal sa weak spot upang hindi na makatayo. Sinabi ni Jinwoo na mahirap na pala bumalik sa normal na pagkatao, ngunit dapat na siyang makauwi bago pa dumilim. I think double meaning yung words na inilagay nila dito mga lods, na parang gusto niyang bumalik sa kanyang pagkatao bago siya lamunin ng kadiliman. Nilagyan ni Jinwoo ng High Orc Shadow ang kriminal at kapag hindi sumusuko ang kriminal sa mga pulis bago maghating gabi, inuutusan niya ang High Orcs na patayin ng kriminal. Kinabukasan ay ang araw kung saan magsisimula na ang Jeju Island Raid. Samantalang si Ryuji nanginginig pa rin kapag naaalala niya ang moment nung nakalaban niya si Jinwoo, na parang nilamon daw siya ng kadiliman na gusto siyang tapusin. Nag-participate ang Coast Guard ng China at Taiwan upang palibutan ang isla ng Jeju, habang ang Night Guild ay nakapwesto na for defense force in case may makalabas na ants sa Jeju Island. Ang mga member ng top 5 guilds ay natasang maghanda sa South Korea katapat ng Jeju Island in case may makalusot na ants galing sa defense force. Samantalang si Lim Tae-gyo sobrang nag-aalala sa kanyang pinakamamahal na si Lee Min-sung dahil nag-participate daw ito at inutusan niya ang kanyang tauhan na ilagay ito sa hidden spot para hindi makita ng mga ants, at makikitang si Lee Min-sung nagdala na naman ng mga media para magpasikat. At mukhang sa araw na ito, nakapag-reunite ang lahat ng mga hunter, lalo na sa top 5 guilds dahil sa paghahanda ng Jeju Island Raid. At kahit mga retired hunter na sina Juhei at Mr. Song at mga bagong kakariawikin lang na hunter ay nag-participate din. In total of 5,000 hunters ang nakapalibot sa buong South Korea para protektahan ng kanilang bansa. Lumipat ang eksena sa helicopter na sinakyan ng mga S-rank hunter. Nagpakilala ang isang A-rank hunter na nagtatrabaho sa reporting center at ngayon naka-assign para i-film ang isinasagawang raid ng mga S-rank hunter. Wika niya, hindi dapat mag-aalala ang mga S-rank hunter kung mayroon silang mga pagkakamali dahil mayroong 10 minutes delay para i-edit bago i-broadcast ang record. Tugon ni Dong-ok sa cameraman na huwag itong mag-alala dahil trabaho nilang protektahan siya. Ang rason kung bakit nag-come up si Gogane ng ganitong idea dahil maganda ang kanilang strategy. Kaya sigurado ang chairman na magtatagumpay sila. Dagdag pa nito, mukhang first time na makita ng lahat ng mga tao kung paano magsagawa ng raid ang mga S-rank hunter. However, ang pinakasorpresa ni Baek Yun-ho ay itong si Min Byung-go. Hindi siya makapaniwala na nag-participate ito. Pangiting sinabi ni Min Byung-go na parito siya kasi alam niyang mamamatay itong si Baek Yun-ho kapag wala siya. Dahil si Yun-ho daw ang tipong hunter na unang tatakbo. Sagot ni Yun-ho, hindi ako si Raulo para unang tatakbo. Papasok na ang helicopter sa Jeju Island habang si Min Byung-go ay nanginginig dahil sa trauma sa huling raid. Samantalang ang grupo ni Ryuji ay nakapwesto na rin sa iba't ibang district ng Jeju at nakita niyang nagmukhang ghost town ang lugar ng Jeju Island. Tinawagan ni Ryuji ang kanyang member as a Team Alpha at ang mga kasama nito, Team Bravo, Team Charlie at ang Team Delta upang i-release ang kanilang magical energy ng sabay sa 4 na magkabilang pwesto sa lugar ng Jeju. Kaagad nagsisilabasan ang mga mutant flying ants sa 4 na pwesto habang napamangha ang mga Korean S-rank hunter sa napakalakas na magical energy na inirelease ng mga Japanese S-rank hunter. Ngunit sinundan ng kanilang helicopter ng 3 lumilipad na ants. Sinabi ni Choi Jong-in na siya muna ang bahala sa 3 ants.
kaagad nag-unleash si Choi Jong-in ng Flame Spare magic spell towards flying ants. Ngunit isa lang ang namatay at inaasahan daw niya ito. Pinaalalahanan ni Choi Jong-in na aalog ng kaunti ang helicopter dahil magpapakawala siya ng brutal na magic spell at makikitang napakalakas ng amount of flame magic ang kanyang pinakawalan. Sinabi ni Choi Jong-in mukhang tumataas ang resistance ng mga ants compare nung huli silang nandito. Pagkatapos nauna siyang bumaba dahil gusto daw niyang masubukan kung gaano talaga kalakas ang mga ants ngayon. Maya-maya ay sumunod na rin ang 5 pang S-Rank Hunter at panghuling tumalon ay ang cameraman. At mukhang maganda at kumpleto ang line-up nila mga lods. Ma Dong-ok as a tank, Baek Yun-ho as a warrior, Cha Hae-in as a assassin, Lim Tae-gyo as a ranger, at Choi Jong-in as a magician. And the last but not the least, the cameraman. Samantalang ang mga nasa barko ay nag-activate na kaagad ng jamming wave towards ants upang hindi na sila makaka-receive ng signal galing sa kanilang queen. Samantalang ang Team B ng Japanese S-Rank Hunter, si Kamamoto, nerbyoso pa rin. Kaya nagalit tuloy si Kanai kung hindi daw ito magsiseryoso, baka dito na siya mamamatay. While ang Team Charlie nailayo sa kanila si Kenzo dahil nalilibang daw ito sa pagpatay ng mga ants. At dagdag pa ni Shimizu para daw bata itong si Kenzo na nakikipaglaro sa mga langgam. Habang ang Team Delta, nakita nilang nagkaroon ng fireworks sa entrance ng Ants Tunnel at napagtanto nilang kagagawa nito ni Choi Jong-in na may napakalakas na flame magic. Biglang naisip ni Kai kung ano kaya ang mangyayari kung ang kanyang ice magic at ang flame magic ni Choi Jong-in ay magbanggaan. Sagot naman ni Izawa, edi magiging cold and hot, ano pa ba pwedeng mangyari? Gumawa pala ng flame prison magic spell si Choi Jong-in upang wala nang makapasok na ants sa entrance ng kanilang lungga. Pagkatapos muli na namang nagcast ng magic spell at nagpaulan ng napakaraming fireball magic upang hanapin ang entrance papunta sa kinaroroonan ng queen. Kaya gulat na gulat itong si Baek Yun-ho dahil parang sisirain ata ni Choi Jong-in ang buong tunnel gamit ang kanyang magic spell. Kaagad nalaman ni Choi Jong-in kung nasaan ang lagusan papunta sa kinaroroonan ng Ants Queen. Kaya si Baek Yun-ho ay napasabing maaasahan talaga itong si Choi Jong-in bilang teammates. Samantalang si Jinwoo, kakatapos lang niya ng 10 kilometers jogging at walang katao-tao sa paligid dahil ang lahat nanunood ng Jeju Island raid sa bahay. Sinabi ni Jinwoo, walang duda ang mga Korean S-Rank Hunter at mga Japanese S-Rank Hunter ang pinakamalakas sa lahat. Kaya wala nang dahilan para manood siya kung paano nila isasagawa ang raid. Dahil kahit wala siya, alam niyang magtatagumpay ang mga S-Rank Hunter na i-clear ang Jeju Island. As long as naaayon sa plano at walang darating na kakaibang pangyayari. Samantalang nakapasok na sa lungga ang mga S-Rank Hunter at nagawa nilang mapatay ang mga ants na naiwan sa tunnel. Napatanong si Min Byung-go kung nandito nga ba talaga ang Ant Queen dahil sa history ng mga ants, iniiwan nila ang kanilang mga anak para tumakas. Sagot naman ni Yun-ho, isa lang naman silang mga ants, hindi nila alam ang mga bagay na yan at saka hindi siya makakatakas sa isla na to. Habang naglalakad ang mga S-Rank Hunter, napansin ni Choi Jong-in ang kakaibang dead end dahil bumungad sa kanila ang napakaraming itlog ng langgam at ang lugar na ito ay ang breeding ground ng Ant Queen. Nakapag-decide si Choi Jong-in na sunugin ang lahat ng mga itlog, subalit napansin ni Cha Hae-in ang malaking itlog na nabiyak at ito lang ang nag-iisang naiiba sa lahat. Kaya nag-aalala si Min Byung-go na baka ang royal ant ang nabiyak na itlog. Lumipat ang eksena sa Team Charlie. Sinabi ni Shimizu na napakagulo ni Kenzo. Nainis si Kenzo at sinabing mayroong strategy na ginagawa ang mga ants. Gumagawa daw ito ng iba't ibang formation laban sa kanya habang lumilipad. Kaya around 30 ants ang napatay niya, subalit sa huli nagkaroon siya ng shoulder injury. Sagot ni Shimizu, gusto mo bang i-heal kita? However, mayroon na akong isang kondisyon. Sagot naman ni Kenzo, tumigil ka Shimizu. Alam kong mas marami kang pera kaysa sa akin. Napansin ni Kenzo na paparating na naman ang mga flying ants. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang napugot ang ulo ni Shimizu na ikinagulat ni Kenzo at Tatsumi. Kaagad naghanda ang dalawa at sinubukan ni Kenzo na atakihin ang ants na pumatay kay Shimizu. Ngunit sa isang iglap lang, pugot kaagad ang ulo ni Kenzo. Habang si Tatsumi sinubukang habulin ng ants, ngunit hindi niya napansin sa sobrang bilis nito, tumalsik kaagad ang kanyang ulo, kasama ang naputol na katana.
Samantalang lumipat ang eksena sa pugad ng Ant Queen. Nakalaban ng mga S-Rank Hunter ang mga ants na nagbabantay sa itlog ng Queen. Sinabi ni Dong-ok ang mga ants daw na ito kasing lakas ng mga S-Rank Hunter, subalit napaka-predictable daw ng kanilang atake, unlike sa mga hunter na mayroong iba't ibang tactics na ginagamit. Habang dumedepensa si Dong-ok gamit ang malaking shield, si Cha Hae-in naman ang nagsisilbing finisher ng mga ants gamit ang kanyang bilis. Kaagad ibinao ni Cha Hae-in ang kanyang espada sa likod ng ants at pumatong ito sa kanyang espada upang laslasin ang likod ng ants from up and down. Kaagad nag-proceed si Cha Hae-in sa isa pang Ant Queen Guard at nag-unleash ito ng slashing swing sword attacks para putulin ng 3 kanang braso ng ant. Pagkatapos mabilis itong lumipat sa likod at hinati ng 2 beses ang katawan nito. Sinabi ni Byung-go, huwag mag-alala ang kanyang mga kasama. Nandito lang siya sa tabi, willing mag-provide ng support sa kanila. Dagdag pa niya, nakalimutan daw ata ng kanyang mga kasama na hindi pa tuluyang mamamatay ang mga ants kahit wasak na ang ulo nito. Kaya siya na ang bahalang maglinis sa mga ants na tinalo nila. Naaalala ni Yunho na mayroong 3 generation ng mga ants at mukhang ang mga nakalaban nila ngayon ay ang mga first generation pa lamang. Kaya posibleng naghihintay sa kanila ang second generation. Kaya sinabi ni Byung-go kung magkaganon, dapat handa sila. Binuksan ni Byung-go ang kanyang grimoire upang mag-cast ng magic spell buff sa 5 S-Rank Hunter. Kasama na dito ang cameraman. Naramdaman ng mga hunter na parang kumukulo ang kanilang katawan sa magical energy buff na ibinigay sa kanila ni Byung-go. At ngayon lang sila nakaranas ng napaka-unusual na buff. Habang si Yunho ay napasabing nararamdaman niyang kaya niyang talunin ang whole army sa lakas ng kanyang magical power. Maya-maya ay biglang bumungad sa kanilang harap ang hindi mabilang na ants at sinabi ni Byung-go, ang combat fighting skills ko ay nasa A-rank rate lamang. Kaya pwede niya namang bigyan ako ng kahit 1 or 2 ants lang. Kayo na ang bahala sa lahat. Sagot naman ni Yunho, manood ka na lang. Lumipat ang eksena sa Team Delta. Gumawa sila ng search for Team Charlie dahil hindi na ito sumasagot. Tumigil ang kanilang team sa pinangyarihan at napansin ni Izawa ang glasses ni Tatsumi. Hindi makapaniwala si Izawa nang nakita niya ang 3 bangkay ng kanyang kasama na wala ng ulo. Biglang naramdaman ni Kai ang napakalakas na amoy to the point na hindi na niya kinaya kaya tinanggal niya ang kanyang mask para sumuka. Nakita ni Kai ang kumakalat na pulang magical energy sa buong paligid, kaya nag-unleash si Kai ng malawakang ice magic upang matamaan ng ants na nagtatago sa kagubatan. Makikita sa mukha ni Kai na sobra siyang natatakot sa kanyang nakita at ipinakitang nawasak ang ice magic at nagkaroon ng maraming dugo. Samantalang nagawang ubusin ng mga S-Rank Hunter ang hindi mabilang na ants kanina at tinalo lang nila ito within less than 5 minutes lamang. Sinabi ni Yunho, literal talaga silang lumakas dahil sa buff ni Byung-go. Habang si Cha Hae-in daw ay parang dinoble ang mga napatay na ants kaysa sa napatay niya. Napansin ni Cha Hae-in ang door kung saan nagtatago ang Queen at mayroon nitong mga kasamang bodyguards. Gamit ang mga mata ni Yunho, nagawa niyang ma-zoom in with night vision sa loob ng door. Nakita ni Yunho at na-confirm niya ang Queen of the Ants, kasama ang kanyang 8 bodyguards. At ang mga bodyguards daw na ito ay kasing lakas ng S-Rank Hunter. Sinabi ni Dong-ok na siya na ang bahala sa Queen ng mga ants at si Cha Hae-in naman daw ang bahalang tumapos sa mga bodyguards. Habang si Choi Jong-in gumawa ng napakalaking dragon flame magic at sinabing araw-araw daw siyang nagpipigil, subalit ngayon nararamdaman niya ang kanyang full potential sa paggamit ng flame magic. Umatake sa likod ni Choi Jong-in ng isang ants, ngunit kaagad ditong tinamaan ng magical arrow ni Lim Tae-gyo at sinabing huwag daw silang mag-alala dahil siya ang gagawa ng space para di makalapit ang kalaban. Samantalang si Baek Yunho ay sinabing hindi na niya kailangang magtipid pa ng lakas. Wala na siyang pakialam kung ano ang kanyang magiging mukha at makikitang unti-unting natatanggal ang kanyang armor sa sobrang laki na ng kanyang katawan at humahaba ang kanyang buhok at pangil at heto na nga mga lods ang tunay na transformation ni Baek Yunho, full strength, nag-transform into half human, half white tiger monster. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page.
just business as usual. Time for a count. Too slow. Lightning. Blitz! It's over. This is the end. This is the end. This is the end! You can't avoid it! Tearing through! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. You think I'm going to miss? I'll shred you! I'll end this! I see it all. It's no use! Red Flower Technique Type 1. Falling